Oh my God! Pow Pow is back! So meaning ba nito magbabalik din ang ikalimang brilyante or ang brilyante ng diwa? Ang dark talaga nitong si Gargan. Ang ganda, change outfit si si Bathalumang Cassiopeia. Ayong nawala na si Emre. Saan siya napunta? Nawala na ba siya as in? Or may lugar siyang pupuntahan? Abisala, kumusta kayo? So, ang dami na ring plot twist, mga unexpected event na nangyari sa nakaraang mga episodes ng Encantadia Chronicles Sangre. Gaya na lamang ng pagpapasapasahan ng Esperanto na kung saan akala natin, di ba? Well, akala ko hindi matatablan ng spirit or dark Esperanto si Terra because nasa kanya yung apat na brilyante, pero parang nasakop din yung pag-iisip niya, no? Isa yun sa mga parang nagkaroon ng dark Terra sa nakaraang episode. Ano pa ba? Ang nakakagulat din na pagkamatay ni Bathalumang Cassiopeia at ang pagkamatay din ni Emre. So, yun yung pag-uusapan natin for today's video. At habang pinapanood tong mga teasers na inilabas ng GMA Network para sa susunod na linggo ng Sangre. Well, maraming mga nagsasabi na bakit na-deads si Emre? Siya yung pinakakataas-taasang bathala sa Encantadia. Diba, napanood na natin last 2016 yung Devas War ng mga Bathaluman at Bathala. Ang lalakas ng mga Bathaluman at Bathala doon, no? Pero hindi natalo-talo, hindi nila napatay si Emre. Pero this 2025, nagulat tayo kasi dahil lang sa espada or yung mga iftre yung nakapatay dito kay Emre. From that, parang naging weak. Sabi nga nila, parang ang weak ni Emre dito. At marami nagtatanong, ngayong nawala na si Emre, saan siya napunta? Nawala na ba siya as in? Or may lugar siyang pupuntahan? Ganon. At the same time, ano na ang magiging itsura ng Devas ngayong wala nang namamahala dito? At for sure, connected din dito yung pagkawala ni Cassiopeia dahil baka siya na ang magiging tagapangalaga or tagabantay or pinakataas-taasang bathaluman ng Devas at ng Encantadia. So, yun. Panoorin natin itong mga teasers na ito na inilabas ng GMA Network. At ano pa ba yung mga twist, mga story na makikita pa natin dito. Let's go. Hindi mo tingnan yung tao. So, kumbaga, ito yung Friday episodes or Friday teaser na kung saan ipinakita yung pagkawalan or pagkamatay ni Emre dito at ang pagdating ni Gargan. So, kumbaga, ang sabi nga ni Emre na matagal niyang ikinulong si Gargan dito, tapos ngayong wala na nga siya, panibagong balakid, panibagong twist na naman to sa Sangre. Kasi wala na si Emre, wala na yung mga ngalaga sa Encanta or magbabantay sa Encantadia. Well, kahit naman buhay si Emre, wala rin naman siyang ginawa para tuldukan yung digmaan sa Encantadia, no? Pero kaya ang sabi ng mga Encantadix, deserve din na mawala dito si Emre. Although, isa rin yun sa mga magiging malaking katanungan at misteryo dito sa Sangre. Dahil, ano ba yung backstory nitong si Gargan? Sino ba si Gargan? No? Let's see. Ang dark talaga nitong si Gargan. Alam mo, giving Lucifer siya. Ano, yung boses, yung tindig niya, at the same time, yung itsura niya dito, talagang nakakatakot. And, ano kaya ang powers itong si Gargan? Well, aside dun sa itim na brilyante na sinasabi nila dito, at mukhang sa mundo ng mga tao, magaganap ulit yung mga labanan na ito. No? What do you think about that? Mukhang powerful din talaga itong si Gargan. Last teaser.
Sangre, may bago tayong kaaway na kailangan. Ang ganda, change outfit si Bathalumang Cassiopeia. Gusto ko yung pa-outfit niya ngayon, talagang goddess na yung atake niya. At the same time, dahil nga mukhang ibabalik yung mga costume nitong sina Mira at Lyra, 'di ba? Kasi napansin natin si Lyra tama, 'di ba napansin natin na si Lyra is kamukha niya yung costume ni Cassiopeia dito. Kaya maraming mga speculation at mga theory na baka si Lyra yung magiging bagong mata dito sa Encantadia. Nakalaya na rin ang aming Bathala na nagtataglay ng itim na brilyante. Okay. Sangre, may bago tayong kaaway na kailangan harapin. Anong makakapigil na aking Di ba? Parang sa mundo talaga ng tao magmumula si Gargan dito. So meaning ba, si Emre is ikinubli or ikinulong niya si Gargan sa mundo ng mga tao? nararangal kong makilala kayo, Ah. mga bagong sa. Minsan na siya. Oh my God! Pau Pau is back! So meaning ba nito magbabalik din ang ikalimang brilyante or ang brilyante ng diwa? Oh my God! Kung mangyayari man to, ibig sabihin di na-absorb ng apat na brilyante yung diwa kung nakay Pau Pau pa to. Saga ng ikalimang brilyante. Ang ganda! Dito na tayo sa aking ba. Dito Okay. na nakataya ang susunod na kapalaran ng Encantadia ng mundo. Okay. Confirm din na nasa mundo ng mga tao si Gargan. So meaning, okay, mundo ng mga tao arc ulit to. Tapos, feeling ko, merong mission dito si Pau Pau galing kay Emre. Kasi parang pinabantay siguro ni Emre kay Pau Pau yung kung saan niya ikinulong itong si Gargan, no? Okay. So, ano na bang susunod na mangyayari ito sa may Encantadia Chronicle Sangre? Natalo na nila si Mitena, and bubuhayin ni Gargan si Zaur, at mukhang mga Ivtre ng Balaak, Sanib Puwersa, sa mga Miniave, tapos mga Encantado at mga Ivtre ng Devas, yung labanan siguro dito sa Book 2 ng Sangre. Okay. Na-excite ulit ako sa mga mangyayari, and hopefully hindi tayo mabigo dito sa may Book 2 ng Sangre. And yun, kayo napanood yun na ba itong mga teasers ng Encantadia Chronicle Sangre para sa susunod na linggo? Ano yung mga masasabi nyo? May mga theories din ba kayo na nakikita pa na posibleng mangyari dito sa may Encantadia Chronicle Sangre? Anong masasabi nyo, guys? Let me know your thoughts in the comment section, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa panonood sa mga teasers ng Encantadia Chronicle Sangre. Syempre, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Has been CJ, guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!